there's really something off with this kind of relationship. Baka naman may gusto yung girl dun sa guy talaga. Yung age gap nila 14 years. Pasado na nga yung lalaki as teacher. The 12-year-old girl can get advice from her parents. Kaya nagsasend siya ng video. Inappropriate video ba? Bobad ba siya or something? Wala pa nga sa teenager, nagpaplanta sa utak niya ng ginugroom na or popollute na yung utak niya ng mga bagay na dapat hindi niya pa alam. Kanya rin naturuan yung girl na 12 years old pa lang about relationship. Tapos, alam mo yun, lalaki pa siya. Tapos, matanda na siya. Minsan kung sino pa yung akala mong safe, sila pa yung, alam mo yun, may problema. Nagsisik siya ng attention with other people kasi yung family niya mismo, hindi siya binibigyan ng attention. Kuya-kuyahan niya yun to sa simbahan. Hihinga niya ng Oh my help. God. Yeah. Lalo na, mga teenager, nag-puberty pa lang, matataas yung mga, yung mga hormones and stuff. Huwag ka na dito sa Reddit mag-post, diretso ka na sa kamag-anak. Kasi may daily life pa. Ano to? Diary? Parang pedophile. Morbid. Actually, doon ka na talaga papunta. Wala. Oh my God. Ito ba ang next topic natin? Mabigat din pala to. But Ano ba yan? Sige lang ko. go lang. Ah. Sige. 1, 2, 3. Oh. Welcome to Fried Adobo Thoughts. And tonight, makakasama natin ang ating mga kaibigan, Rami and Pearl. Hello guys, I'm Rami. Hello guys, I'm Pearl. At I am Jeb. Nakalimutan ko magpakilala. Ang babasahin nating Reddit story for tonight's episode ay pinost ni interesting_form 9447 sa Advice PH. Ang title, My Ex is Messaging a 12-year-old Girl. Rich. Problem. I, female 26, was in a relationship with male 26. We are not in good terms and decided to break up a week ago. But then we still have communication. I also have access to his Gmail, and I opened it yesterday. Then I saw a TikTok notification email that a girl opened a video that he shared. I got curious and found out he sent her 5 videos since January 30. I opened it up to him and gaslighted him to know what he sent to her. And it's a video teasing about relationships. He said he was teasing her because the 12-year-old girl has a suitor. I asked about their conversation and they chit-chatting about daily life. I think it's alarming and very inappropriate considering the age gap, and they're not even related. My ex knew her because he is friends with the girl's brother, and they're all from the same religion or church. Previous attempts, I told him it was very inappropriate, but he said there's nothing inappropriate about it since he has respect for the girl's parents or family. I know what's the last sentence? Anong he has what? Respect for the girl's parents / family. Oh, okay. Oh my gosh, ano ba tong episode na to? Grooming No, at I its mean- finest. 26-year-old male. Of course, it's 12-year-old very girl. inappropriate. Kasi una-una minor yon, bata yon, hindi yon, alam mo yun, mula yun sa tamang pag-iisip, but more on wala pa siya sa mature age na makapag-isip ng tama. So, mabilis siyang i-manipulate ng mga adults. So, being like, siguro yung nakikita niya is parang, maybe nagkukuya-kuyahan lang siya for the teenager, pero given the situation kasi parang, I don't think na ayun niya, appropriate siya kasi dating sa point na grooming yun kasi kung ano advice niya, the 12-year-old girl will, will just take it as the truth. Kasi parang, lalo na mga teenager, nag-puberty pa lang, matataas yung mga, yung mga hormones and stuff. So, naghahanap yan ng alam mo na, ng maybe, I don't know, basta they don't know better. But children or teenagers, they don't know better. So for that kind of relationship, I don't think dapat tigil nung guy. Or pag yun nga, tama yung ginawa nung girl na, okay, hindi naman sa malusyosa ako, pero there's really something off with this kind of relationship. And, kahit nasabi mo wala kang ill intentions, parang hindi pa rin siya maganda tingnan or it might lead into something na hindi rin maganda. Kasi at the first place, bakit ka, I mean, siguro siya sabi niya na parang as an advisor, pero
Alam mo yun, the 12-year-old girl can get advice from her parents or from her Yes. older siblings. Sa kuya niya. Oo. Yes. Sa brother oh. niya. Okay. Sa akin, sa girls, in terms of girls world viewer school, siguro, baka naman may gusto yung girl dun sa guy talaga. Kaya nagsasend siya ng video. Inappropriate video ba? Just nagsasayaw ba siya? Nakubad ba siya or something? Yung video na yun? Or ano ba yung specific na video na sinasabi niya na naging ano siya? Parang Ano ba yung mga sinesend mong video usually? Ano yung kumakanta Kasi ka ang sabi niya ganyan? Or, dito, reels eh. Or baka naman video niya sa sarili niya. Ganun. ang Kaya- sabi dito, Inappropriate. he sent her 5 videos. He. So yung lalaki ang nag-send sa babae. anong klaseng videos? Like parang alin, selfie, Mga teasing sa ganyan. relationship. Teasing sa relationship, hindi naman video niya. Super red flag Wala yan. naman Kasi sinabi. bakit niya rin naturuan yung girl na 12 years old pa lang about relationship. Tapos, alam mo yun, lalaki pa siya. Tapos matanda na siya. Kung meron mo Grooming, mag-guide sa teenager about relationship at that age, it should be the parents. Or kaya, yung mga nakakatandang kapatid. Not Yeah, strangers. Hindi natin kasi alam yung background or family nung girl, kung baka busy, hindi siya, nagsisik siya ng attention with other people kasi yung family niya mismo, hindi siya binibigyan ng attention. Baka ganon. Or yung girl nga talaga is dahil nga, nakuya-kuyahan daw sa simbahan at kilala daw nung lalaki. Sometimes, those people trust kasi, kunyari, little girls, kaya kilala nila or kaibigan ng family, di ba? We trust them kasi nga yung mismong parents nila nagtatrust din sa kanila. And yun nga, baka isipin natin na kuya-kuyahan niya yun doon sa simbahan. Hihinga niya ng Oh my help. God. Yeah. This reminds me of a story of a friend of mine na parang nagganyan yung scenario. Very, may kuya-kuyahan sa isang, sabi natin may kinakapatid sa isang religion na hindi ko nababanggitin. Kasi at that parang religion kasi parang meron ka kailangan, ang tawag dito, may nagbabantay sa'yo. Sabi niya, nag-monitor sa'yo kung nagsimba ka ba talaga, mga ganon. Tapos it came to a point na parang nararamdaman niya na sinasakal na siya nung guy na hindi Obsessed niya na sa naman, kanya. hindi niya na, kumbaga parang, okay, at this certain religion kasi, parang meron kang, anong tawag doon? Yung nagbabantay sa'yo. Or parang watcher ba? Kumbaga parang kung titingnan ka kung nagsisimba ka ba, o gano'n. Parang sa church din yun. Tapos parang nagbo-monitor sa'yo kung nagkapapaniwala ka ba sa school mo, mga gano'n. Basta may ganung scenario. Parang okay naman yun. The point na parang kuya-kuyahan, ganyan. But dumating sa point na pag may kasama siyang lalaki, talagang babantayin sa pag-girlfriend na siya, ganyan. Na parang bakit kasama mong lalaki, ganyan. Parang malandi ka, ganyan. Parang alam mo yun, parang it's in the church pa. Pero wala silang relationship. It's more on yun lang yung nakatoka sa kanya na magbantay sa kanya. It's so weird. Wala ba siyang buhay niya? Wala siyang buhay ng sarili niya? Bakit gano'n? Or may gusto siya Hindi, dun sa parang he was appointed by the church to be like the guardian or nag-guide sa mga teenagers. Wala bang- To be like Oh, faithful. gets. to be- Pero wala ba siyang tatay? Hindi ba dapat trabaho yan ng kapamilya part ng babae? yun ng church service kasi. Parang ganon. So, baka ganun na. Baka ganun din. Respeto na lang. Basta walang Mhm. inappropriate. Kasi dito sa sa post ng OP natin, alarming siya kasi yung age gap nila 14 years. Actually pasado na nga yung lalaki as teacher nung bata sa school, 'di ba? Ganun yung mga age gap eh. 'Di ba? Tapos knowing yung age, wala pa nga sa teenager, di pa nga nakakatapak ng teenage. Ginugroom na or nagpaplanta sa utak niya ng mga hindi para sa edad niya. Maapektuhan yung way of thinking niya as she age. Diba? Yes. Kumbaga parang na-pollute na yung utak niya ng mga bagay na dapat hindi niya pa alam. yes, instead of mag-focus sa studies mo, I mean, puro relationship Yes. yung pinag-uusapan niyo. Oo, kaya actually ito,
ano to, sa lahat ng mga magulang na nanonood, if merong mga magulang na nanonood dito, bantayan natin ang mga anak natin, especially yung mga teenager, lalo babae. Kasi hindi natin alam kung sino mga kausap nila, appropriate pa ba yung topics nila, and Right. age-friendly pa ba? Appropriate Yes, ba sa like edad nila even yung in mga like in a topics? church setting, minsan you'll be surprised. Minsan kung sino pa yung akala mong safe, sila pa yung, alam mo yun, may problema. Just like Akala ang niya share sila story. Lagyan sila sa batang yun. Kakaano niya. Oo, dapat walang kampantihan dito. Hindi porket kahit nga kamag-anak, 'di ba? Kahit nga kamag-anak. Oo, hindi ka dapat totoo. magkakampanti. Maraming mga ganong cases na Oh. mismo kamag-anak pa yung gumagawa ng masama dun sa kanilang mga pamangkin. So para dun sa girl na alam mo yun, yung ex niya, alam mo talaga, pag sabihin mo yung ex mo, kung hindi mo ko siya kayang pagsabihin, isumbong mo na dun sa mga magulang. Di ba? I mean, that's True, the only agree, oo. Oo. Pero yun nga, na kasi siya parang nandun pa rin yung ano ba yung naging cause, bakit sila naghiwalay or something. Kaya naghahanap siya ng evidence to check. Siguro nakikipag-ano ka dyan sa batang yan. Ganun yung mindset. Kapag galit ka or medyo jealousy talaga, kaya ka nakipaghiwalay or something, gusto mong mag-isip ng way on how makasirain yung lalaki. Or mag-isip siya na, ano ba yung naging cause itong namin, bakit ito, siguro lumalan dito sa iba, kaya chinit niya pa, di ba? Although hiwalay na sila, 'di ba? May access pa lang din siya. Pero sabi niya, for- a week ago, di ba? Oo, pero sa akin ganyan, since nakita niya na 'yan, hindi niya na mahirap na i-unsee yan eh. So dapat at least ma-heads up niya yung mga magulang or kamag-anak ng babae. Shinare pa nga yan sa Reddit. Diba? Huwag ka na dito sa Reddit mag-post. Diretso ka na sa kamag-anak. Ano mga comments? Ano top comments sa kanya? Okay. Actually, ito yung top comment dito na medyo... Sige. Sabi dito, why is a 26-year-old man messaging a prepubescent? Ano tamang pronunciation dito? Prepubescent? Prepubescent. Girl, yan. And talking about personal stuff, question mark. Oo nga, kasi may daily life pa. Ano to? Diary? Things she should be talking about with friends her age or family. Doesn't he have friends his own age to talk with? Why a child? Sounds a little icky to me. Parang pedophile. Yes, ang sabi ni yan. Airgems 18. Ano yan? Sabi ko, napaka-sus nga. Na sa 12-year-old siya nakipagkaibigan. Tapos may nag-reply, si Super Mario Sep, nag-reply siya. Sabi niya, ayaw pa halatang groomer, pathetic, ng mga taong ganyan. Can't get bitches their age because they'll see through this, because they'll see through his bullshit. Kaya yung walang muwang yung minamanipulate. Correct? Yes, or baka I was- pedophiles lang talaga sila. Oh my God. Tapos may isa pang response. Si Complex Turnover 1203. Sabi niya, I was also 26 when a teenage girl from church messaged me. Oh, ito babae ang nag-initiate. I kept the conversation limited to advices, life experiences, etc. Nasa jowa mo yan, OP. Dapat mas kilalanin mo pa siya para ma-judge mo ng maayos. Edit, ex na nga pala. Tama. Actually, kung kilala nung nag-post nito, yung ex-boyfriend niya, alam niya yung totoong intention by heart, no? Alam niya kung may tendencies ba to na mang-groom or kuya lang talaga yung setup dito or kuya lang talaga yung image niya doon sa bata. Ngayon, since may na-feel siyang something, trust your gut feelings. Diba? No, ako wala talaga. For me, nakikita ko talaga na kasi relationship yun yung nasa topic kasi ng pinag-uusapan Hindi siya life experience, more on like relationship. Yun yung mga bagay na hindi ko pinag-uusapan like in a 12-year-old girl or ano pang ganun with a 12-year-old girl. Yun. So, for me, red flag talaga yun. Siguro na-feel din yun ni girl dun sa ex niya. Na alam mo yun. Eto. Comment ni confused_sideduck_88. Parang tanga ka rin. You don't need to talk to your ex. Kung concerned ka sa bata, screenshot mo yung convo tapos send mo sa parents or family members niya. Tapos bigay mo full info ng ex para makasuhan. Tama.
Tama, yun na yun. Yun, talagang direct to the point. Sinabi na niya, tuhan mo na. Kayo, kung makakita ba kayo ng mga messages na related sa grooming, isusumbong nyo ba? Or itatago nyo? Comment down below at sabihin nyo sa amin ang mga opinion nyo. Bye-bye.